Para sa mga nakaraang kabanata, akala natin ay tapos na ang lahat. Akala natin ay hanggang doon na lang ang namamagitan kina Calix at Lara. Pero heto tayo ngayon, sa gitna ng boardroom ng Mega White kung saan ang isang simpleng pagbabalik ay nagdulot ng gulo, tensyon, at mga sekretong pilit na binabaon sa limot. Inosente si Lara, isang katotohanang 6 na taon nating hinintay. Pero sa halip na yakapin ni Calix, ang natanggap niya ay galit, pagdududa, at ang masakit na salitang traidor. At habang ang bawat isa ay nakikipaglaban para sa kapangyarihan, isang dokumento ang magbabago sa lahat, annulment papers. Ngunit sa gitna ng bawat mainit na pagtatalo, sa gitna ng bawat matatalim na salita, may isang halik na tila nagsasabing hindi pa tapos ang kwento. May pag-ibig nga ba sa gitna ng puot o sadyang ginagamit lang ni Lara si Santiago para makawala sa anino ng kanyang nakaraan? Tutukan ng ating part 26 dahil ngayon, isa-isa nating hihimayin ang mga kasinungalingang pilit na pinaninindigan at ang katotohanang pilit na tinatanggihan. Lolo Matias, galit po sa akin si Calix. Ibigay na lang po ninyo ng direkta sa kanya ang 50%. Lara, kailangan ka ni Calix. Huwag kang mag-alala, tulungan mo lang siya pansamantala. Kapag napatalsik na ang mga magnanakaw sa kumpanya, I'll give your freedom. Kung yan ang gusto mo, ito ang huli kong hiling bago ako lumisan sa mundong ito. Sana ay mapagbigyan mo upang matahimik ang kaluluwa ko. Tahimik ang loob ng kotse. Nakahawak si Lara sa mga papeles na iniabot ni Lolo Matias. Ang titulo ng lupa at ang dokumentong nagpapatunay sa kanyang pagmamay-ari ng 50% ng shares sa Mega Wide. Mabigat ang dibdib niya. Pakiramdam niya hindi niya kayang pasanin ang bigat ng responsibilidad na kasunod nito. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Lolo Matias, bago ko po tanggapin ito, may 2 kondisyon po ako. Napatingin sa kanya ang matanda. Mahina, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Ano yun, apo? Tutulungan ko po si Calix. Gagawin ko lahat para manatili siyang CEO at hindi makuha ni Don Ricardo ang kumpanya. Pero kapalit nito, gusto kong ipawalang bisa ang kasal namin. Natahimik si Lolo Matias, baka sa mga mata ang lungkot. Lara, mahinang wika niya. Yan ba talaga ang nais mo? Wala na pong saysay. Ang kasal na yun, mariing sagot niya. At kung tutulong ako, ito ay dahil sa pangako ko po sa inyo. Hindi dahil nakagapos ako sa kanya. Kung yan ang kagustuhan mo, igagalang ko. At isa pa pong kondisyon. Anumang mangyari, dugtong niya. Sa loob ng 3 buwang mula ngayon, isasali na po ninyo ang shares sa pangalan ni Calix. Siya ang dapat na magmay-ari ng lahat. Dahan-dahan na tumango ang matanda. Kung yan ang kagustuhan mo, payag ako, makakaasa kang matutupad ang 2 kahilingan mo. Pero gusto kong tanggapin mo ang malaking halaga mula sa akin. Hindi ito kabayaran. Ito ay pamana. Malawak ang conference room ng Mega Wide, malamlam ang ilaw mula sa mahabang chandelier. Isa-isang dumating ang mga board members. Formal ang lahat, seryosong mga mukha. Sa gitna ng mesa, nakaupo si Calix. Malamig ang ekspresyon at tila ba handa na sa isa na namang madugong diskusyon laban kay Don Ricardo. Hindi ito titigil hanggat hindi nakukuhang posisyon bilang CEO. Nagsimula ng pag-uusap nang bumukas ang malalaking pinto. Sa bawat yabag na matinis na takong, unti-unting napapalingon ang lahat. Nalaki ang mga mata ni Calix nang makita kung sino ang papasok. Si Lara. Tahimik ang buong silid. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy, hindi makapaniwalang lahat na muling nagbalik. Ang babaeng traidor at 6 na taong nawala. Anong ginagawa ng traidor sa Mega Wide? Ang kapal naman ng mukha mo, bunga ni Don Ricardo. Mag-ingat ka sa binibitawan mong salita, Don Ricardo. I was not proven guilty. Walang paglilitis na naganap. Pwede ka namang magsampa ng kaso kung gusto mo. Matapang niyang sabi
habang dinadaga ang dibdib. Bakit ka nandito? Kuyumang kamao ni Calix. Board meeting hindi ba? After 6 years, nagbabalik na ako bilang pinakamalaking stockholder ng Megawide. Hetong kumpletong papeles just in case may tanong kayo tungkol sa shares na nasa pangalan ko. Nakita na naman niyang apoy ng galit sa mga mata ng binata, ngunit hindi siya nagpasindak. Lumakad si Lara ng derecho, taas noo kahit na nanginginig ang tuhod. Umupo siya sa bakanting silya malapit kay Calix. Ramdam ang bigat ng lahat ng matang nakatingin sa kanya. Miss Manguera, bulalas ng corporate secretary, hindi maitagong pagkagulat bilang pangunahing shareholder. Welcome back. Tumikhim si Don Ricardo, tila pinipigilang ipakitang pagkabahala. Anong ibig sabihin ng pagbabalik mo? Maingat nilapag niya ang makapal na folder sa mesa. Hinila niyang ilang dokumento at ipinakita sa lahat. Narito ang mga financial projections at business expansions na hindi niyo nakikita. Kung ipagpapatuloy natin ang kasalukuyang plano na ipinipilit ni Don Ricardo, babagsak ang 3 proyekto sa loob ng 2 taon. Madaming butas at anomalya sa proyekto. Hindi ko alam kung hindi niyo nakita o sadyang nagbubulag-bulagan kayo para sa mabilis na financial gain. Napatigil ang ilang board members, kinuhang mga papel na nilalatag niya isa-isa. Habang nagsasalita siya, nagkaroon ng bulungan. Halatang naniniwalang iba sa malinaw niyang datos at pangangatwiran. Ibinigay itong lahat ni Lolo Matias at ipinaliwanag sa kanyang lahat. Samantala, hindi mapakali si Calix. Pinagmamasdan siya, ang kumpiyansa niya at ang kakaibang lakas na dala ng kanyang pagbabalik. Ngunit sa halip na matuwa, tila lalong kumulong dugo nito sa kanya. Hindi ka namin kailangan dito. Malamig na bulong ni Calix na siya lamang ang nakakarinig. Bahagya siyang lumingon dito, ramdam ang apoy sa titig na. Ngunit hindi siya natinag. Mas kailangan mo ko kaysa sa inaakala mo, Calix. Pabulong niyang tugon bago muling ibinalik ang atensyon sa board. Sa kabila ng lahat, nang dumating ang botohan para sa panibagong project na ipinipilit ipasa ni Don Ricardo, malinaw ang naging resulta. Kumampi siya kay Calix. Natigilan ang lahat, kabilang na si Calix mismo. Tila hindi nito inaasahan yun. Kung gusto nating manatiling matatag ang Megawide, Mariing sabi, dapat ay protektahan natin to mula sa maling pamumuno. At naniniwala ko na si Mr. Calix Toledo ang karapat-dapat na manatiling CEO. Napatingin si Calix sa kanya. Patalim pa rin ang mga mata, ngunit may halong gulat at pagkalito. Ang mga board members, isa-isa nang sumang-ayon sa direksyong nilatag ni Lara. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin laban kay Don Ricardo. Kailangang makakuha siya ng mga ebidensya laban kay Don Ricardo nang mabilis upang makaalis na siya at makabalik sa mapayapang buhay. Matapos ang tensyonadong pagpupulong ng Board of Directors, mabilis na nagalisan ang iba't ibang miyembro. Hindi makapaniwala sa naging pagbabalik ni Lara bilang pinakamalaking shareholder. Naiwan sila Calix, tahimik ito at mariing nakatitig sa mesa. Anong pakay mo sa pagbabalik? Anitong hawak ang lapis na tila mababali na sa higpit ng hawak. You're welcome. Patuyan niyang sabi ng sa halip na pasasalamat ay mukhang pinaghihinalaan pa siya nito na may binabalak na hindi maganda. Tumayo siya at nang akmang tatalikod ay hinila nitong pulsuhan niya. Oh yeah, welcome back, my dear wife. Sinara nito ang pinto at tinilak, dahilan para magkasalubong ang mga mata nila sa isang nakakakuryenting titigan. Sinandal siya nito sa pader. Lalaki ang mga mata niya nang kabigin siya at si Ili ng halik. Nagpumiglas siya, ngunit higit na malakas ito. Halos madurog ang labi niya sa sakim na halik nito. Ubod lakas niya itong itinulak, ngunit muli siya nitong sinunggaban. I miss you, my dear wife. Anitong muli siyang kinulong sa bisig at sinakmal ng halik. Nalaki ang mga mata ni Lara, muli niyang tinulak si Calix, ngunit parang kulang ang lakas niya. Marahil dahil ay natatangay na rin siya sa init at tamis ng halik na yon. Ang kanyang mga kamay na dapat ay tumutulak ay unti-unting napahawak sa malapad nitong dibdib. Bago pa niya mamalayan, tumugo ng kanyang mga labing tila lihim na nananabik na matagal niya nang ikinukubli. Ilang minuto silang nagsalo sa matamis na halik.
Nakalimutan ng lahat, ang galit, ang sakit, ang sugat ng nakaraan. Tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig niya. At sa mga sandaling yon, ay muli siyang bumalik sa nakaraan. Ngunit bigla siyang natauhan. Napaatras siya, hingal at itinulak tong muli. "Huwag, Calix," hingal niyang sabi. Mariing nakatitig sa kanya si Calix. Puno ng magkakahalong damdamin ng mga mata, ngunit sa halip na lambing, malamig ang mga sumunod nitong salita. "Kaya ka lang nagbalik ay dahil sa pera. Nakasanla ang lupang tinatayuan ng coffee shop mo," patoy ang sabi nito. Parang tinuhog ng patalimang dibdib niya. Napasingap siya. Hindi makapaniwalang alam na din ito ang tungkol sa lupa. "Wala akong interes sa pera mo. Don't deny it," bulong ni Calix. Mariin ang panga. "Kung hindi dahil sa shares, kung hindi dahil sa lupa, hindi ka babalik. O baka mas malalim pa ang dahilan mo. Natitiyak ko ang lahat ng ito. Planado mo. Ninyo ni Santiago." Naguluhan siya. "Walang kinalaman si Santi dito. Sigurado akong nagsumbong na sayong magaling mong lalaki na nagkaroon ng problemang Megawide at Aquino Group na kasalukuyang nasa korte ang kaso. Malamang pinadala ka dito to spy." Nangingilid ang luha niya, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Kung yun ang iniisip mo, Calix, mas lalo mo lang pinapatunayan na wala kang tiwala sa akin. Talagang wala akong tiwala sa'yo, witch." Saglit na katahimikan. Ngunit sa likod ng malamig na titig ni Calix, may bakas ng sugat na lalong lumalalim. Mariin ang bawat takbang niya palayo kay Calix. Kinuha niya ang bag at tinampot ang isang folder. Nanginginig pa ang kanyang mga labi. Hindi malaman kung galit ba o panghihinang nangingibabaw. Bago siya tuluyang makalabas ng conference room, huminto siya at huminga ng malalim. "Calix," mahina niyang sabi ngunit puno ng bigat. "Gusto ko sabihin sa iyong pakay ko. Kaya ako nagbalik ay hindi para guluhin ka. Gusto ko na lang matapos ang lahat sa pagitan natin. Kaya ipaanal na natin ang kasal." Parang nahulog ang lahat ng salita sa isang napakalalim na bangin. Naniga si Calix. Saglit na hindi makagalaw bago dahan-dahang naglakad papalapit. "Anong sinabi mo?" Mababa, ngunit mapanganib ang boses nito. "I want us to be free, Calix." Matapang na ulit niya kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. "Para matapos na tayo ng tuluyan. Hindi na akong babaeng naging assistant mo noon at hindi na din ikaw ang lalaking minahal ko. Time to move on." Nagliwanag ang mga mata ni Calix dahil halos magbugato ng apoy. Tinampal nitong ibabaw ng mesa. Nagkalat ang ilang papeles. "So, matagal kang nawala." Singhal nito. 6 na taon at ngayong nasa harap kita. Ito lang ang sasabihin mo? Annulment? Wala ka bang balak sabihin sa akin kung bakit mo ko pinagtaksilan noon?" Humakbang siya palapit. Hindi nagpatalo. "Hindi ka nakinig sa paliwanag ko noon. At wala na ring saysay kahit nabalikan natin ang nakaraan." "Gusto mo ng hiwalayan?" Marin at malamig ang tinig ni Calix. Nakatitig sa kanya na parang dinudurog siya ng tingin. "Fine, I'll give it to you. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, I will make your life a living hell. Hindi lang ikaw kundi pati pamilya mo at lalo ng lalaki mo. Subukan mo lang na idamay ang mga mahal ko sa buhay. Huwag mong kalilimutang nasa akin ng 50% ng kumpanyang pinakamamahal mo. Isang baliktad ko lang kay Don Ricardo. Tapos ang karir mo bilang CEO." Naningkit ang mga mata ni Calix. Naikuyom nito ang kamao. "Kaya pakisamahan mo ko ng maayos. You're actually helpless pero dumating ako para sagipin ka. Now, sign these papers para maumpisahan ng proseso ng annulment natin." Aniyang hinampas sa dibdib nito ang folder. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng lakas ng loob. Mabilis siyang naglakad palayo, ngunit sa bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig, ramdam niyang bawat takbang ay parang nagbubukas ng sugat na iniwan ng nakaraan. Si Calix naman ay naiiwan, nakapamulsa, nakatingin sa pintuang nilabasan niya. Nag-aalab ang galit sa mga mata nito. Tahimik na pumasok si Lara sa inilaang opisina para sa kanya. Maluwag, malinis, kumpletong gamit, ngunit hindi niya binigyan ng panahon na magdala ng personal na gamit.
3 buwan lang naman ito, paalala niya sa sarili. Pagkatapos, aalis din siya kaagad. Kinuha niyang ilang papeles at nilapag sa mesa nang biglang bumukas ang pinto. Madami siyang dapat pag-aralan. Padating na din ang business mentor na itinalaga ni Lolo Matias para magturo sa kanya. Lara! Sigaw ng isang pamilyar na tinig. Hindi pa siya nakakapag-react ay niyakap na siya ng mahigpit ni Jessa. Napahagikik siya at bahagyang napaluha sa sobrang tuwa. Grabe! Namiss kita, bes! Hindi ka malang nagparamdam sa amin ng 6 na taon. Akala ko nakalimutan mo na ako. Reklamo ng kaibigan. Ngunit mahigpit pa rin ang yakap sa kanya. Sorry, Jessa. Mahina niyang sagot. Ayaw lang talaga kitang madamay. Ang dami kong kinailangang itago noon. Oo nga pala, sabi ni Jessa habang naupo sa sofa. Kumusta na ang batang pinagbubuntis mo noon? Napangiti si Lara, bagamat bahagyang nanikip ang dibdib. Mabuti naman siya, masayahin at matalino. Siya ang pinakamahalaga sa buhay ko ngayon. Katie ang pangalan niya. Dapat nilista mo naman akong Nina. Nakakainis ka, hindi mo ko inimbita sa binyag. Biro ni Jessa sabay tapik sa braso niya. Napangiti siya pero bago pa siya makasagot, napansin niyang bahagyang bukas ang pintuan. At mula doon, tumambad ang anyo ni Calix. Nakatayo ito, nakasandal sa hamba ng pinto. Sinong bininyagan? Anitong tila batingaw sa tenga niya. Binyagan? Sinong bibinyagan? Malamig ngunit puno ng tensyon ng tanong ni Calix. Halos mabilaukan si Jessa sa sariling laway at mabilis na umeksena. Ang ibig ko pong sabihin, dapat binyagan ng bagong opisina ni Lara. Hindi ba? Kasi bagong renovate lang? Bagong blessing kumbaga? Para maalis ang masamang espiritu. Nakangiti ang kaibigan, kahit ramdam ang bigat ng tingin ni Calix. Ganun ba? Hindi ako na-inform na iba na palang oras ng break time. Mariing sagot ng CEO at tumingin sa relo. Ay sir, Lara, aalis na ako. Napadaan lang po ako. Hindi pa po break time. Sabat agad ni Jessa. Sabay alis ng mabilis na halos madapa. Pumasok si Calix, mabigat ang bawat hakbang. Hindi nito tinignan ang paligid kung hindi diretsyong lumapit sa kanya. Parang sinasadya nitong iparamdam na ito pa rin ang may kontrol sa kumpanya. Agad niyang sinalubong ng malamig na tingin si Calix. Nakahalukip-kip siya. Napirmahan mo na bang annulment? Diretsyong tanong niya. Mabagal ang bawat hakbang ni Calix papasok. Nang makalapit, tumigil ito. At nakatingin lamang sa kabahagyang ngumiti ng pilit. Hindi pa. Napakunot ang noon niya. Bakit? Humuguto ng buntong hininga. At saka umiling. Natapunan ng kape. At napunit. Sandali siyang natigilan. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba ang rason o tatawanan na lang ito sa inis. Ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Napunit. Ulit niya, halos walang emosyon ng boses. Tumango si Calix. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya na para bang sinusubok ang kanyang reaksyon. Ngumiti siya, pilit pinipigilan ang bugso ng inis. Fine, bukas na bukas din. Bibigyan kita ng bagong kopya. At sana, Calix, huwag mo nang madumihan na masisira ulit. Tumango lamang ang lalaki, hindi na walang bahagyang ngisi sa labi. Ang abogadong nakapirma sa annulment papers ay ang pinakasikat na lawyer sa bansa. How could you afford, Miss Lara? Wala ka nang pakialam kung paano ko babayaran ang abogado ko. Nanahimik ang buong silid. Matapos ang huling sinabi niya, biglang nagsalita si Calix. Mababa, ngunit matalim ang tinig. Sigurado ka ba, Lara, na ito na talaga ang gusto mo? Ayaw mo nang maging Mrs. Toledo? Oo, sigurado ako. Mabilis ng sagot, walang pag-aalinlangan. Mariing napipikit ang lalaki, pilit pinipigilan ang bugso ng galit. Nang dumilat ito, apoy ang nasa mga mata. Dahil ba kay Santiago? Kaya mo gustong ipawalang bisang kasal natin? Siya bang nagbabayad kay Saglit siyang natigilan, ngunit bago na siya makapag-isip ng ibang paliwanag, mabilis na bumukang kanyang labi. Oo, natahimik si Calix pero lalo lang itong naggitngit. Naikuyom ang kamao at halos mabasag ang lamesa sa bigat ng titig. So, totoo nga.
Akala ko kaya ka nakikipaghiwalay dahil sa galit mo sa akin. Pero dahil pala sa ibang lalaki. Nagkakamali ka, Calix. Hindi ako kailanman nagalit sa'yo pero tama kang dahil kay Santiago. Kaya ako nakikipaghiwalay. For sure madami ding babae naghihintay na alukin mo ng kasal. Patutsada niya dahil sa kabi-kabilang nalilink dito ng mga artista at modelo na kahit ayaw niyang malaman ay binabalita ng kanyang kapatid na si Maya. Ramdam niyang kirot ng sarili niyang kasinungalingan ngunit hindi niya binawi. Mas mabuting siya nang magmukhang masama kaysa hayaang muli siyang masaktan ng lalaking nasa harap niya. Hindi na siya magpapaapi sa kahit na sino. Muling lumapit si Calix. Halos silang pulgada na lamang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Kung kaya mo kong palitan, mas kaya kitang palitan ng kahit na ilang babae. Bulong nito sa tenga niya na bahagyang kinagat. Tinulak niya ito. Layuan mo ko, umalis ka na. Tanging ang megawide na lang ang nag-uugnay sa atin. Kung hindi tungkol sa negosyo, wag mo kong kausapin. Lalong nagdilim ang anyo ni Calix. Isang hakbang lang ang pagitan nila at bago pa siya makailag ay mariin siyang hinawakan nito sa magkabilang braso. Hindi marahas ngunit sapat para iparamdam ang pwersa ng damdamin nitong pinipigilan. Lara, bulong nito, halos pausang tinig. Bakit hindi mo nalang aminin? You still love me, don't you? Kaya ka nakikipaghiwalay ay upang kuhanin ang atensyon ko ulit. Napakagatlabi siya. Pilit kumakawala, ngunit lalo lang humihigpit ang pagkakahawak ng lalaki. Calix, bitawan mo ko. Hindi na kita mahal. Ani ang umiwas ng tingin, ngumisi si Calix. Isang ngising puno ng pait at panunumbat. Talaga? Kaya pala kanina, tinanggap mo pa rin ang halik ko't hindi mo ko tinulak kaagad. Gumanti ka pa nga ng halik. Malapit ang mukha nito sa kanya at ang init ng hininga nito ay dumadampi sa balat niya. Hindi mo ko maloloko, Lara. Kahit na anong sabihin mong boyfriend mo si Santiago, alam kong ako pa rin ang tinitibok ng puso mo. Ginawa mo lang siyang panakip butas. Mariin niyang ipinikit ang mga mata, nagpipigil ng luha at emosyon. Mali ka, Calix. Mahina, ngunit matatag niyang sagot. Kung may natitirang pagmamahal noon, matagal na yung namatay. Santiago is a good guy. Walang dahilan para hindi ko siya mahalin. May nabasa siyang kirot sa mata nito, mas lalong uminit ang ulo ng CEO. Kung talagang hindi mo na ako mahal, sabihin mo nga ulit nang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Halos malamig siya, huminga siya ng malalim, itinuwid ang likod at marahang inangat ang kanyang mukha. Tumamang tingin niya sa mga mata ni Calix. Nag-ipon siya ng lahat ng tapang. Hindi kita mahal, Calix. Actually, I never love you. It's always been Santiago for me. Tutulungan kita sa kumpanya mo pero pumirma ka sa annulment papers. Mariin pa itong tumitig sa kanyang mga mata. Tila nagbabaka sakali na makita nito ang kahit nakatiting na pagkukunwari. Ngunit ang nakita nito ay ang tuwid na tingin at katotohanan. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Calix. Ganun ba? Ako din naman. I have never even liked you. Isa ka lamang assistant, / para usan ko noon. Binitawan nitong braso niya, umatras na isang hakbang ngunit hindi pa rin inaalis ang matalim na titig sa kanya. Sige Lara, kung yan ang gusto mo, I'll sign the papers. I'll sign the annulment papers. Minsan ang pinakamahirap na kasinungalingan ay sabi mo sa harap ng taong minahal mo at higit sa lahat sa harap ng sarili mo na wala ka nang nararamdaman. Nasaksihan natin ang matinding tagpo sa pagitan ni Lara at Calix. Ang sakit na binitawan nilang mga salita ay parang mga daggers na tumatama sa bawat isa. Sabi ni Lara, wala na. Sabi ni Calix, wala rin naman siyang pakialam. Pero bakit sa gitna ng bawat pagtatalo, sa gitna ng bawat pagtulak ay ramdam pa rin natin ang tensyon. Hindi kayang itago ng kahit na sinong magaling na artista. Ang aral natin na makukuha sa episode na to, minsan ang pride ang nagiging pinakamalaking hadlang sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Sa kagustuhan nating protektahan ang ating sarili mula sa karagdagang sakit, minsan ay pinipili nating magsinungaling. Kahit pa alam nating tayo lang din
ang lalong nahihirapan. Ang katotohanan na hindi laging madaling tanggapin, pero ito lang ang tanging paraan para maging tunay na malaya. Si Lara, handang isakripisyo para sa pamilya. Si Calix, pilit na kumakapit sa galit para hindi mabali. At ang annulment papers, ito na nga bang katapusan? O ito na ang magsisilbing mitya para tuluyan na nilang harapin ang katotohanang matagal nilang tinatanggi? Ano sa tingin ninyo? Ang pigperma ba ni Calix ay tanda ng pagsuko o isa lang itong paraan para subukan ang tatag ni Lara? At si Santiago, hanggang saan handa niyang gawin para sa babaeng mahal niya? Ako ang inyong tagapaghatid ng kwento, si Miss Maria. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-follow para sa susunod nating yugto. Hanggang sa muli mga kasummer, tandaan, ang puso gaano man pilitin ay may sariling batas na sinusunod.